Samantala, nagdeklara na pong walang pasok. Inuulit po namin, walang pasok sa eskwela ang lahat ng antas sa buong lalawigan ng Cavite bukas. Patuloy pa rin ang pagtaas ng baha sa ilang bahagi ng Bataan. Pati raw kasi tubig galing sa mga karatig lugar na pupunta sa kanila. Kaya naman ang ilang residente nagbabangka na. Live mula sa Bataan, may report si June Veneracion. June? Jessica, sa tansya ko'y nasa 3 oras na itong walang tigil na nagsasalitang ulan at ambon dito sa aming kinalalagyan sa bayan ng Hermosa, lalawigan ng Bataan. Kaya ang resulta, eto nakikita ninyo sa aking likuran, tumaas na naman ang baha dito sa Barangay A. Rivera. Halos buong Barangay Almacen ang lubog sa baha. Mga bangka na lang ang pwedeng sakyan para makalabas at makapasok sa barangay. Ang mga umaasa dati sa pangingisda, pamamangka na ngayon ang kinabubuhay. Sa pangisda po, medyo kumikita aming konti. Dito lang po rito. Dahil sa marami po yung mamasada Sapat-sapat lang po. Ang pagtaas ng baha sa Barangay Almacen at maging sa buong bayan ng Hermosa, hindi lang naman dahil sa lakas ng ulan sa kanilang lugar. Ang problema dito sa bayan ng Hermosa, ito kasi yung nagsisilbing catch basin. Kaya hindi ibig sabihin na mahina lang ang ulan, ligtas na sila sa baha. Ang pinaka-crucial kasi rito ay yung ulan naman at tubig na nanggagaling sa kalapit na probinsya ng Pampanga. Yun ang tubig na napupunta sa kanilang mga ilog dito. Tumaas man ang tubig, wala pa rin lumilikas. Alam daw kasi ng mga residente kung kailan dapat pumunta sa mga evacuation center. Pagka yung tubig patuloy yung pagtaas, lumilikas na yung mga residente doon sa mga designated evacuation center namin. Yung iba naman sa mga malapit nilang kamag-anak. Pag po agal-liig na po yung tubig, maalis na po kami sa bahay. Malayo pa naman sa leeg ang baha sa Barangay Daungan. Pero ang mga lalaking ito, hindi na nagpakasiguro. Ang kanilang mga inilikas, mga panabong na manok. Sa bayan ng Dinalupihan, 2 barangay din na binaha. Patuloy pa rin hinahanap ang 17 taong gulang na si Adrian Biscocho na kahapon pa nawawala makarang maligo sa Colo Dam. Malakas daw noon ang agos ng tubig. Nananawagan po ako sa ama ng ni Mel Adrian Sultan Biscocho. Nalunod po siya sa Colo Dam irrigation. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya nakikita. Hindi. Jessica, sanay na nga yung mga taga dito sa mga ganitong klaseng pagbaha. Katunayan sa mga pakikipag-usap natin sa mga residente rito. Ito nakikita ninyong baha ngayon ay maliit lang daw ito kung ikukumpara sa mga nagdaang baha na idunulot din ng habagat. Yung kanina, Jessica, nabanggit mong nagkaroon na ng announcement ng class suspension sa lalawigan ng Cavite. Dito sa probinsya naman ng Bataan, yan ang inaabangan natin mula sa Kapitolyo. Kung mag-aanunsyo din ba sila ulit ng class suspension bukas. Pero sa ngayon, wala pa. Liwanagin natin, wala pang announcement para sa Bataan. Malinaw yan sa mga gising pa ngayon ng mga estudyante, mga magulang. Wala pa pong anunsyo. Yung kaninang anunsyo po ay para po sa araw na ito. Ang inaabangan po natin ngayon kung ano magiging anunsyo ng provincial government para naman bukas, Jessica. June, paki-enlighten mo nga ako at i-educate mo ako tungkol sa background ng baha sa Bataan. Kasi sa tanda ko, kanina ko pa iniisip, parang nung araw hindi naman ganyan katindi ang baha sa Bataan. Ang malimit na binabaha, talagang yung mabababang bayan ng Pampanga, no? Katulad ng Apalit, katulad ng Florida Blanca, yan ang mga naaalala kong madalas bahain nung araw. Pero yung Bataan, hindi ko naaalala masyadong binabaha. Ano daw ang pangunahing dahilan? Bakit parang this past 5 years, kung hindi ako nagkakamali, konting ulan, konting habagat, sigurado, baha na ang Bataan? Siguro, Jessica, hindi lang siguro nabibigyan ng ganun kang full attention ng media itong sitwasyon dito sa Bataan. Pero alam mo, sa pakikipagkwentuhan natin sa mga residente rito, Jessica, yung iba'y dalaga pa lang, ngayon may anak na, mayroon ng apo, nakaranas na sila ng mga matitinding pagbaha dito sa, partikular dito sa aming kinalalagyan, Jessica, dito sa Hermosa, Bataan. Same yung situation basically ng Bataan, particular itong Hermosa at ibang mga lalawigan at bayan dyan sa kalapit nga na probinsya ng Pampanga kung saan sila'y nagmimistulang catch basin. Kung yung Pampanga ay saluhan ng tubig mula sa mga probinsya gaya ng
Nueva Ecija, itong Hermosa naman, dito sa Bataan, ito naman yung Jessica, yung saluhan ng tubig na nanggagaling naman sa Pampanga. At ito pa yung nakakapag-complicate sa sitwasyon na ito. Itong kanilang ilog, medyo silted na ito. Ang sinasabi nila, ang burak dyan ay galing nga sa kalapit na probinsya ng Pampanga na ibinubuga o na ibinuga noon nitong Mount Pinatubo. At ang nakakapag-complicate pa dyan, although sinasabi ng mga local official ay contributing factor lang ito, itong mga illegal na fish pen na bumabara, Jessica, dun sa daluyan dapat ng tubig palabas mula dun sa dagat. At isa pa, yung sinasabi dito problema ng mga informal settlers na nasa gilid nitong ilog na nagpapakipot din sa daloy ng tubig palabas sa dagat mula nga dito sa mga low-lying areas nitong Bataan. So basically, kung ano yung kwento natin sa Maynila, Jessica, na nagkakaroon tayo ng problema about informal settlers na nakabara sa mga creek, sa mga estero, ganun din ang sitwasyon dito. Pero grabe yung pagbaha, yung mga palayan parang dagat na eh. Para siyang pelikulang Waterworld, Jessica. Kaya nakikita natin, kung wala kang bangka, talagang impossible na makalabas-pasok ka sa area na ito. Kaya yung mga namamangka na yon, Jessica, ang talagang trabaho niya mga yan ay mangingisda yung mga yan. Pero ngayon, sa mga ganitong panahon, hindi sila makapangisda. Kaya nagko-convert sila. Ang hanap buhay na nila ngayon ay pamamasada gamit ang kanilang mga bangka. Although kung ikukumpara naman daw yung kita, ay relatively mas mataas yung kita nila sa pangingisda kesa dito sa pagpapasada. Pero ganun pa man, wala naman silang choice. Kailangan nilang mabuhay, kailangan nilang kumayo. Jessica. Okay, so kung yung mga babiyahe sa mga susunod na araw sa Subic, sa ibang bahagi ng Zambales at ibang bahagi ng Bataan, June, kumusta? Okay ba yung mga kalsada? Okay po yung mga kalsada sa mga kapuso nating motorista. Wala pa po kayong dapat ipangamba kung may biyahe kayo dito sa may bahagi na ito ng Bataan o kung dadaan kayo dito en route to other destinations. Ang pinakababantayan dito, Jessica, yung dinalupihan eh. Yan dinalupihan na yan, pag tumaas ang tubig dyan, situated kasi yan sa isang major thoroughfare. At pag yan ang nagkaroon ng problema at yan ang nagbaha, dyan na magkukos ng problema kasi hindi na makakadaan ng mga sasakyan pag tumaas na ang baha dyan sa area na yan ng dinilupihan. Pero as of latest monitoring, okay pang situation dyan, Jessica. Kasi yun yung intersection paakyat ng Olongapo at ibang bahagi ng Zambales or kung tutuloy-tuloy ka, diretso hanggang Mariveles. Pero sa ngayon, bukas pa raw ho yan, hindi pa ho inaabutan ng baha. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Bataan, June Veneracion.